Celine's POV. Sa buong buhay ko, hindi ko kailanman naranasan na maging masaya katulad ng pinaranas mo sa akin. Sabik na sabik ako sa pagmamahal at akala ko ikaw ang magbibigay nun sa akin pero nagkamali akong muli. Hindi ko naman ginustong mahalin ka unang-una pa lang eh. Pero sino bang hindi mahuhulog sa'yo, Lucas? Ni minsan ba hindi mo talaga ako minahal? Kahit katiting lang? Kahit 1%? Kasi ako, mahal na mahal kita eh. Di ba sabi mo kung iiwan kita, patayin na lang kita? Sige, ibabalik ko yun sa'yo ngayon. Kung iiwan mo rin lang ako ngayon, pwede bang patayin mo na lang ako? Pinilit kong umiti kahit nauwi yung sangiwi. Napapapikit ako dahil nalalabo ng paningin ko. Lumapit ako sa may lababo at kinuha yung kutsilyo at saka binigay yun sa kanya. Iyan, saksakin mo na ako. Pero wag sa tiyan ha, baka madami kasi si baby. Alam mo, pagod na rin kasi ako eh. Napapagod na ako umintindi at umanawa. Pagod na akong umiti kahit sa kaloob-looban ko'y durog na ako. Pagod na akong magmahal. Pagod na akong... Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil naramdaman kong hapdi sa braso ko. Nakita ko ng kutsilyong binigay ko sa kanya nakabaon sa braso ko dahilan upang sumirit ang dugo ko pababa hanggang sa maipon yung sa kulay puting tiles ng kusina. Ngumiti ako sa kanya, hindi ininda ang sakit galing sa saksak na akong naghila sa kamay ni Lucas. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan ha. Kung mamamatay ako ngayon, isagip niyo yung baby natin hanggat kaya niyo. Magpapahinga na ako. Pakisabi kina mami at daddy na mahal ko sila. Nangihina na ako. Ang sakit na rin ang tiyan ko. Sabihin mo babantayan ko sila palagi. Sabihin mo rin kay Sia na bati na kami. At kay Angelica, sabihin mo mahal na mahal ko siya pati na kina tita at tito. At ikaw, huwag mo pababayaan ang sarili mo ha. Nabitawan ni Lucas ang kutsilyong hawak niya at tumitik sa braso ko na parabang sakalang natauhan. Nangakmang lalapit siya sa akin, itinaas kong kamay kung hindi nakasaksak. Huwag kang magpapalipas ng gutom, magpahinga ka rin. Sana mahanap na yung tao na para sa'yo kasi tayo, pinagtagpo lang tayo't hindi tinadhana. Kung sakaling mawawala na ako ngayon, pwede bang mayakap kita kahit ngayon lang? Kasi ang sakit na eh, ang sakit-sakit na. Habang patagal ng patagal ay pahina ng pahina ang boses ko. Gusto ko nang bumigay ng katawan pero pinilit ko maging malakas. Gusto ko pang sabihin yung mga gusto kong sabihin sa kanya. Para kung mamamatay ako mamaya, at least nasabi ko lahat ng gusto kong sabihin bago umakyat sa langit. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya saka si Lucas niyakap. Gaya ko'y nanginginig din ang katawan niya pero hindi ako tumingala. Nanatili lang ako sa ganung posisyon. Niyakap ni Lucas ang braso niya sa likod ko na mas nagpalakas ng hikbi ko. Ang sakit-sakit, sobrang sakit. I'm sorry, may hinang bulong ni Lucas at saka bumitaw. Pero umiling lang ako. Huwag kang humingi ng tawad kasi kahit magkasala ka sa akin ng paulit-ulit, patatawarin pa rin kita. Kahit sobrang bigat pa yan kasi mahal na mahal kita, Lucas. Ganun kita kamahal. Tumulong isang buti ng luha mula sa mga mata ni Lucas. Nanghihina ako na paupo. Huminga ako ng malalim at binugay yun. Yung nasa cabinet ko, malapit sa may walk-in closet. Buksan mo yun at kunin mo yung isang box. Sana magustuhan mo. Ngumiti ako at ipinikit ang mga mata. Sinandal kong likod ko sa may upuan. Tapos, pinilit ko magsalita kahit nanghihina na ako. Ang dami ng dugong nawala at kitang-kita ko yung gamit ang peripheral vision ko na nasa floor tiles. Tapos dun sa may mga damit ko, may isang box din dun na maliit. Pakibigay yun kay mami at daddy. Huwag mo kalimutan na sabing mahal na mahal ko sila. Sobrang mahal. Shit. Mura ni Lucas at nakatitig sa paa ko. Nang tingnan ko yun ay may dugo, tila nawalan ako ng kulay. Yung bata, yung anak ko, yung bata. Bulong ko bago nagdilim ang paningin ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Hindi ko kayo makakalimutan. Lalong-lalo ka na, Lucas. Hanggang sa muli asawa ko. 4 days later. Minulat ko mata ko ngunit naipikit ko rin yun dahil sa liwanag. Puros puti ang nakikita ko sa paligid at ang daming nakatusok sa kamay ko. Kung ganun ay buhay pa pala ako. Napatingin ako sa crucifix na nasa itaas ng kama ko. Bakit hindi mo pa ako kinuha, Papa God? Ano pa bang silbi ko dito? Pagod na kasi talaga ako eh. Tapos ang bigat ng dibdib ko na parang pasan-pasan kong buong mundo. Nang ilibot kong tingin ko'y nakita ko si Mami. Nakaupo malapit sa pintuan at mukhang may ka-text. Nang makita niyang gising na ako'y tumakbo siya papalapit sa akin at saka ako niyakap. Anak ko, gising ka na, hikbi niya. Yung anak ko, Mami, natatakot na tanong ko. Nag-iwas siya ng tingin.
Ma, yung anak ko po. Pangulit ko, naalala kong dinugo ako eh. Tapos ang dami ng dugo. Yung anak ko. Kung buhay ako'y dapat buhay din siya. Princess, bumukas ang pinto't niluwanan si Daddy. Malakas na pala siya, mabuti naman. Salamat po Papa God dahil dininig niyo pong panalangin ko. How are you, Princess? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Wala akong nararamdaman maliban sa durog kong puso. Namamanid rin ang buong katawan ko kaya umiling ako. Bakit hindi na lang ako namatay? Wala sa sariling bulong ko. Nakita kong paglukot ang mukha ni Daddy at pagtulo ng luha ni Mommy. Don't say that, Celine. Luha ang sabi niya. Pinunasan niyang gilid ng mata habang kagat-kagat ang labi. Why are you so selfish, Celine? You want to die? How about us? Do you think about what we will feel? You are the only daughter we had, but you will leave us? Walang emosyon tanong ni Daddy. Magulang din kami, Celine. Kung nasasaktan kayo, mas nasasaktan kami. Walang magulang ang gustong masaktan ng anak. Ikaw, tatanungin kita. Anong mararamdaman mo kapag nasasaktan ng anak mo? Kitang-kita kong sakit sa mga mata ni Mommy habang sinasabi yun. Nagbaba ako ng tingin. Tama sila. Naging makasarili ako dahil gusto ko nang mawala sa mundong ito kahit hindi iniisip ang nararamdaman nila. Ako na lang ang naiiwan sa kanila. Pero masisisi niyo ba ako? Nasaktan ako eh. Inarin ako't maski ako hindi ko yata kayang makitang nasasaktan ng anak ko dahil mas dobleng sakit nun sa akin. Ang anak ko. Wala sa sariling humarap ako sa kanila. Yung anak ko po, buhay pa ba? Tumango si Mommy. Munti ka na siyang mawala, Celine. Mabutit na dala ka kaagad dito ni Sian kaya naagapan pa. Si Sian na nagdala sa akin dito? Paano? Akala ko po Napatahimik ako. Yeah, right. Hindi ka na niya mahal, hindi ba? Ba't ka niya idadala dito? Bakit ba ako maasa? Napahawak ako sa tiyan ko kapag kuwan. Ang gago ng ama mo. Pangako ko sa'yo na hindi na ako magpapabaya. Lalayo tayo anak. Lalayo tayo sa ama mo. Tell me what happened, Princess. Please. Mautoridad na sabi ni Daddy kaya wala akong nagawa kung hindi ang magkwento. Kinuwento ko lahat kahit na sobrang sakit ng dibdib ko. Pero kahit nasasaktan ako'y wala akong nararamdamang galit sa kanya. Siguro dahil namamanhid ang buong katawan ko. O kaya dahil mahal ko talaga siya. Masaya na ba si Lucas ngayon? Hindi ko pa pala napipirmahan yung annulment paper niya. Pero saka na. Ba't kaya niya akong iiwan? Pagod na ba siya sa akin? Ako rin naman napagod pero hindi ko siya iniwan. Malakas kasing kutob ko na mas may malalim pa siyang dahilan kaysa sinabi niya sa pag-uusap namin. Sa bagay hindi naman pala niya ako minahal kasi hindi naman na raw ko kamahal-mahal. Masakit oo. Pero anong magagawa ko? Totoo naman kasi yun. Ano bang kamahal-mahal sa akin? Hindi ko nga siya napasaya eh. Tapos lagi ko pa siyang inaasar. Siguro ayaw niya ng ganun. Pero bakit niya ba ako binuntis kung hindi naman niya ako mahal at iiwan niya rin naman pala ako sa huli? Napakawalang puso naman niya. Hindi ba niya naisip ang magiging buhay ng bata? He did that? Galit na sigaw ni Daddy at tumalingaw nga sa buong kwartong lakas ng boses niya. Napapitlag pa kami ni Mommy pero hindi kami nagsalita. Nagbaba na lang ako ng tingin at tinapos-sapos ang tiyan ko. Sanay na ako sa ganitong aura ni Daddy pero hindi mo pa rin talaga maiwasang matakot. Han, calm down. You're scaring Celine. Pagpapakalma ni Mommy pero galit pa rin si Daddy. How can I? He hurt my princess. I will kill that bastard. I will kill him with my bare hands. Nanggagalaitip ang sabi nito. Nakaiting ang panga ni Daddy at pulang-pulang kanyang mukha. Huwag na Daddy, hayaan niyo na lang po. Buhay pa naman ako eh. But he hurt you. No one can dare to hurt my princess. Marahan ngunit may diing sabi niya. Umiling-iling na lang ako. Hindi ko na siya mapipigilan. Knowing my dad, he's always persistent kung anong lalabas sa bunganga niya. Gagawin niya talaga. Kapag kuwanin may naalala ko. Dad, si Emily. Alam na ba nila? Dumilim ang mata nito. I know her father is already in jail. Napaawang labi ko, hindi ko alam. They will pay, princess. I reassure you that. They will pay. No one can mess with us. No one. Yeah, no one. Pagsang-ayon ni Mommy habang may naglalarong ngisi sa mga labi. Okay, naninibago ako sa itsura nila ngayon. Umalis sila Mommy para kumuha ng damit ko. Hindi pa raw kasi ako pwedeng umuwi. Nag-iwan sila ng 5 men in black sa pintuan. Para raw sa safety ko, inopen ko ang phone ko para mag-scroll sa FB. Ang boring kasi. Napatingin ako sa wallpaper ko at napatahimik. Biglang napatuloy yung luha ko. Ang saya namin dito. Yun yung picture namin sa Calle Crisologo. Tapos nakaakbay pa si Lucas sa akin kat nakangiti kami pareho sa camera. Wala talagang forever.
Agad kong pinunasan ng pisngi ko at pinalitan niya ng wallpaper. He doesn't worth my tears. Picture kong pinalit ko doon, yung nakared akong dress tapos nakangisi sa camera. Ang hot kong tingnan. Mapapasabi nilang talaga ako ng, "Hi, ako nga pala yung sinayang mo." Napahagikik ako kasi totoo naman. Agad kong tinext si mommy, "Can you buy me french fries?" Yung luto na po. Gusto ko isang supo tapos banana shake. Salamat, nakakagutom kaya? Napahawak ako sa tiyan ko at ngumiti. Sarap ng french fries no baby? Magiging paborito mo siguro yung paglaki. Sure na ako. From mommy, "Okay sweetheart, rest there okay? Wait for us. I love you." Hindi na ako nag-reply pa at nag-scroll na lang sa FB. Ilang sandali pa may biglang nag-pop sa notification ko. Muntikan na ako masuka nang makita kung ano yon. Emily Taguio na post. Napindutin ko yun, muntikan na ako mapahalakak ng pagkalakas-lakas. Plastic. Happy 21st friendship sorry best friend. I love you. Tss. July 31. Yeah right. Happy 21st. May comment pa dun si Lucas na, "Happy for the both of you." Nakakagago lang. Isa pa to, plastic din. Napaismid na lang ako, bigla ko nawala ng gana. Inopen ko messenger ko dahil may 37 messages ako dun. Malamang 4 na araw ko hindi online eh. Kanino mo kaya nang galing? Si Ian Santiago. "Hello Celine. I heard what happened. Ano, sasapakin ko na ba?" Napatawa ko kahit kailan talaga tong lalaking to. Angelica Santiago. "Oh my dear sis. What happened? I'm worried. Do you want me to visit you?" Napangiti ako. I type, "Hindi na, I'm okay." And hit the send button. Lenny Santiago. "Iha, we are really sorry. If you need something, we were always here for you, okay?" I replied, "It's not your fault, tita. Thank you po." The rest ay puro makaklase ko na noong college. Tapos yung kay Emily, pero ayaw ko masira ang araw ko. Kahit sirang-sira na kaya hindi ko na yun binasa pa. And yes, wala siyang text ni isa. Kahit nga sorry, wala. Ano bang aasahan ko? Kailangan ko na talagang mag-move on. So kinapi ko na lahat sa memory card ko yung mga pictures and videos namin together. Itatago ko na lang yun para syempre may remembrance. Sayang, memories eh. Naging parte pa rin naman siya sa buhay ko. Hindi ko siya in-friend or in-unfollow sa mga social meds ko. Baka kasi sabihin pa akong immature. I deleted all our pictures in FB. Huminga ako ng malalim. I can do this. Ako pa ba? Kahit masakit, kahit mahirap. Kakayanin ko para sa anak ko at para sa sarili ko. Kailangan ko maging matatag. No, scratch that. Kailangan ko magpakatatag. Hindi lang si Lucas ang lalaki sa mundo. Sadyang hindi talaga siguro kami itinadhana para sa isa't isa. Pero malay natin, di ba? Baka pagsubok lang to. Pero ayoko nang umasa, masakit umasa. Maraming nasasaktan kasi kahit imposible na umaasa pa rin sila. Mahirap pero kakayanin. God won't give us problems if we can't surpass it. Ika nga, diba? Kaya kakayanin ko to. Kakalimutan ko na siya sa buhay ko. Hindi na ako magmamahal pang muli. Ibibigay kong buong atensyon ko sa anak ko. Hindi pa nga siya lumalabas eh. Ang dami ko nang nagawang kasalanan sa kanya. Muntikan siyang nawala dahil sa akin kaya babawi ako. Mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Hindi ko siya sasaktan at pababayaan, hindi tulad ng ginawa ng ama niya sa akin. Lintik, naputo ng pagmumuni-muni ko na may tumawag. Akala ko si Mami pero si Kuya Sian pala. Napabuntong hininga ko, nagtatalong isip ko kung sasagutin ko ba o hindi. Ang gusto ko'y maputol muna sana ang connection ko sa kanila. Kahit na mahirapan lang ako kung may connection pa rin ako sa kanila. Pero sige, last na to, baka kasi importante. Sasagutin ko na sana kaso namatay naman. This time ay tumatawag ulit kaso si Mami na. "Mami, nasan pong french fries ko?" Nangingiting sabi ko. Anak, pinutol ni Dading sasabihin ni Mami. "We are on our way na, princess. Pataas na kami. I love you." Then he ended the call. Weird, you missed the call from Kuya Sian. "Kuya Sian po, he is calling." Sinagot ko na't baka importante nga. "Yes?" May humihingal sa kabilang linya na parang tumatakbo. "Celine, si Kuya Sian nga." "O ano nga, bilisan mo, gutom na ako." Inis na sabi ko. Pabitin eh, andyan ba si Kuya? Kapag ko ay tanong nito, umismid ako. Hanapan ba ako ng mga animal? Ay joke. Napa, di wow siya. Wala, iniwan na nga ako diba? Napairap ako. Tumawa siya sa kabilang linya at narinig kong pagtigil niya sa pagtakbo. Hindi namin siya mahanap 4 na araw na. Ha? Saan naman yung nagsusot kong ganun? Baka nandyan lang yung sa tabi-tabi, kumakahol.
Sabi ko sa isip ko, napangisi ako. Pati rin si Emily nawawala, pahabol niya. Ladies and gentlemen, yung puso ko nadurog ulit. Double kilo, baka nagtanan na. Pabirong sabi ko pero hindi yung biro para sa akin kasi natamaan ako. Diyos ko, sabi ko mag-move on na ako. Sige bye na, hindi rin makontak eh. Paalam ni Sian sa kapinatayang tawag. Napatitig ako sa puting pader. Lucas, saan ka naman ba nagpupunta? Kapag ko ay naalala ko yung babae nung kausap ko sa telepono. Baka magkasama sila ngayon. Napahawak ako sa dibdib ko. Hanapin niyo, pakialam ko. Where are you going? Tanong ko kay mami nang makitang bihis na bihis siya. Oo, nakauwi na ako. Sa 6 na araw na yun hindi niya ako dinalaw at oo, umasa ako. Mag-grocery anak? Wala sa silin eh. Nginitian niya ako at lumabas na. Sa silin ang isang katulong namin dito. Rinig ko kanina sinamahan daw niya yung anak niya para magpa-enroll. Mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay. Si daddy naman pumasok sa opisina. Ang mga katulong naka-out lahat at tanging bodyguards lang nasa labas. Napatulala ako sa kulay kremang pader. Masakit pa rin eh. Wala, mahal ko eh. Sa bawat araw na lumilipas, hindi si Lucas mawala-wala sa isip ko. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung ano bang kulang sa akin. Bakit hindi niya ako magawang mahalin? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko para hindi niya ako iwanan? Ay, kung sa bagay, yung kaibigan ko palang mahal niya hindi ako. Napangiti ako na mapait. How long are you going to bind in this unhappy marriage? I asked myself. Nagayos na kami ng mga gamit namin dahil uuwi na kami bukas na rin ng umaga. Nabayaran na lahat ni na mami ang bills. Hindi nila ako niresetahan ng gamot dahil baka mapaano raw si baby. Gatas lang ang binigay. Muli naalala ko si Lucas. Kamusta na kaya siya? Limot na ba niya ako? Hindi ba nagpapakamartir? Pero gusto ko siyang balikan kahit na pinagtabuyan niya ako. Mabuti't pinigilan ako nila mami. Hindi ko raw deserve na ganito. Nasasaktan. I deserve to be loved daw, kaya sila na raw ang mag-aalaga sa amin ni baby. Aalis kami ng bansa para sa ikakatahimik nila. Lalayon na kami dahil masyado nang masakit. Nabawi na rin na daddy ang kumpanya kay Lucas, kaya siya na muli ang magmamanage nun. Kuya Sian is calling. Napatingin ako sa cellphone ko. Ano naman bang sasabihin nito? Oo, ready yourself sis, may sasabihin ako. Imbis na boses ni Kuya Sian ay boses ni Angelica narinig ko. Bakit? Bad news ba yan? Sige sabihin mo na, sira na rin naman ang araw ko eh. Walang ganang sabi ko. Totoo naman kasi, nakita ko sa FB kanina nakuha na ng pic si Lucas at Emily. Magkahawak kamay habang naglalakad. Mga malalandi tapos taksil, mga walang kwenta. Kuya is in a relationship with your ex-BFF, that Emily girl. She trailed off. She's so clingy like duh. I hate her. Ahas na nga tapos malandi pa. Sabi niya sa nandidiring boses. So tama nga, sila na nga. Kaya ba niya ako iniwan? Walang pasabi kung pinatay ang cellphone ko. Masakit, sobrang sakit. Iniwan niya ako para sa kaibigan ko. Sinaktan niya ako dahil sa kaibigan ko. Mga wala silang kwenta. Kung noon ay hindi ko kayang magalit kay Lucas, ngayon ay galit na galit ako. Hindi lang ego ko bilang babae ang natapakan ko, hindi pati ang pagiging asawa ko. Ano sabi niya? Hindi niya ginusto na may mangyari sa kanila pagkatapos namin ikasal? Hindi niya ginusto? O kasi gustong gusto niya? Nakakainis kasi harap-harapan na ako niloloko pero hindi ko pa napapansin. Nakakainis kasi kahit nasaktan at galit ako, basta ang ibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa kanya noon. Nakakainis kasi ang lambot ng puso ko. Nakakainis kasi ang rupo ko. Gusto pala yun sa babaeng malandi. Hindi niya sinabi, di sana hinarot ko na lang ang lalaki na kapaligid sa akin. Pero syempre hindi ko gagawin yun, mahiya ako sa sarili ko. Hindi ako susunod sa yapak ni ate girl. Wala naman akong naramdaman, namamanig na yata ako. Kung kailan kasi hulog na ako sa kanya ko binitawan. Pinilit kong kumain para sa anak ko. Dahil kapag ang anak ko ang nawala, yun ang ikakamatay ko. Hindi niya kasalanan kung bakit ako nasasaktan. Kaya kailangan ko nang tumigil sa katangahang ito. Pipilitin ko ng sarili ko makalimot. This time, tototohanin ko na. Hindi na ako rurupok pa. Kung sakaling bumalik si Lucas, wala na siyang babalikan pa. Dahil kahit sang anggulo mo tingnan, siya ang nang iwan, siya ang umalis. At kung sakaling pipigilan niya ako, hindi na ako makikinig dahil tama na sobrang sakit na. Hindi lang sa kanya umiikot ang mundo ko dahil may munting anghel sa sinapupunan ko. Magmula ngayon anak ko ng pagtutuunan ko ng pansin. At kung sakaling sabihin ni Lucas na mahal niya muli ako, hindi na ako maniniwala. Dahil kung mahal niya ako, hindi niya ako ipagtatabuyan. Kung mahal niya ako, hindi niya ako iiwan. Kung mahal niya ako, hindi niya ako sasaktan. Kaya nga bumitaw siya, diba?
At sa bibig niya mismo nanggaling na hindi niya ako kailanman minahal dahil hindi ako kamahal-mahal. Tama ng kahibangan. Maraming oras nang nasayang, wala na akong luha pang maiiyak pa. Wala nang pagmamahal na masasayang pa. Biglang may nag-doorbell. Kahit ayaw kong tumayo, naglakad pa rin ako pababa ng bahay. Pinigilan kong lumaglag ang luha ko nang makita ko si Lucas. Gaya na sabi ko, hindi na ako aasa pa. Tama na, nakakapagod na. Ano pong kailangan niyo? Formal na tanong ko't pinanitiling walang emosyon ng muka. Nangangayat na kasi si Lucas at kitang-kitang pagod sa mukha niya. Nangingitim ang ibaba ng mata at putok ang gilid ng labi niya. May sugat rin siya sa kamay at katabi niya si Emily. May hawak itong papel, kahit hindi ko tingnan ay alam ko kung ano yun. Huminga ako ng malalim at kinuha ang papel sa kapinirmahan yun nang walang imik at mabilis na binalik sa kanya. Malaya ka na, Lucas. Malaya na rin ako. Thank you for everything. Be happy with her. Enjoy. Pinilit kong pinasiglang boses ko. Nakita kong pagbalati ng sakit sa mata ni Lucas pero hindi ako nagpatinag. Bakit siya masasaktan? Siyang nang iwan. Umaacting lang yan. Bigyan ng jacket yan. May kailangan pa kayo? Tanong ko na hindi pa sila umaalis sa harapan ko. Nakita kong pag-iwas ni Lucas ng tingin. Hindi sila nagsalita kaya ako na nagpaalam. Sige, akyat na ako ha. Magpapahinga pa kami ng anak ko. Diniinan kong huling salita. Hindi siya umimik-tahimik na tumalikod kasama si Emily at saka pumasok sa itim na sedan kasamang 4 na lalaki. Nang makitang marurot ng sasakyan ay ngumiti ako. Hindi ako umiiyak. Improvement ba yun? Umakyat na ako at nagsimulang mag-empake. Bukas kami ng gabi aalis papuntang Italy. Speaking of Italy, nalukot ang mukha ko. Taga dun si Lucas, hindi ba? Pero malawak ang Italia. Imposibleng magkita kami doon. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.